From 1, ang topic natin for today is praying in Jesus' name. Pag sinabing praying in Jesus' name, ito po ba indication na patapos na ba ang ating prayer? So, sabi dito, praying in Jesus' name is more than ending our prayers with certain words. It means praying under His authority and in line with His character. We come to God not because we are worthy. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil karapat-dapat tayo. Lumalapit tayo sa Diyos, bagamat hindi tayo karapat-dapat, lumalapit tayo sa pamamagitan ng Kanyang anak na ating Panginoong Kristo. But because of Jesus has opened the way, He opened the way for us so that we can approach God. And it also means that our prayer must reflect His heart, His will, and His glory. True prayer in Jesus' name is confident, humble, and kingdom-oriented. So, sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 16, parte ng farewell ng ating pamamaalam, nung hinugasan niya yung mga paa ng disciples niya, ito yung mga huling gabi. So, 13, 14, 15, 16, 17, ito yung isang mahabang conversations at pagdating sa ito yung nananalangin si Jesus Christ na malapit na siyang dakpin that time. Dito sa chapter 16 na to, sinasabi ni Jesus Christ, in that day you will ask nothing of me. So, merong context dito na hindi na siya magtatanong kung ano man ang patungkol sa kanya kasi clear na sa isipin ng mga disciple na, and sabi niya, truly, truly, I say to you, whatever you ask in the Father in my name, He will give it to you. Sabi ni Jesus Christ, very, very, verily, verily, amen, amen, truly, truly, totoong, totoo, na sinasabi niya sa mga disciple niya na kahit anong hiling-hiling niyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa atin. Until now, yung mga disciple asked daw nothing in His name, but asked and you will receive. Yung ating Panginoong Jesucristo, sobrang confident siya na pagka humingi ka sa pamamagitan ng pangalan niya, ay kayo ay tatanggap. Ask and you will receive, that your joy may be full. Mapuno ng kagalakan kasi alam ng natin na yung pangalan ng ating Panginoon Jesucristo tumatalab sa harap ng Diyos Ama. Kumbaga, merong full authority. At kumbaga merong pirma, merong authority, ganong kapangyarihan yung panalangin na minimin mo talaga, I came to you in Jesus' name. Ano to parang example, 'di ba? Kapag pupunta ka sa Malacanang, 'di ba? Dahil sobrang higpit doon, hindi ka basta-basta makakapasok. Pero kapag yung kakilala mo is yung anak ng presidente, na i-message mo lang, pre, andito ako sa gate, hindi ako makapasok kasi maraming guard, diba? So, pasusundo ka pa nun para makapasok ka. In the name of the Son, makakalapit ka doon sa tatay because of the authority of the Son. Kasi bakit outsider tayo, diba? Turo ng Panginoon sa atin na hindi ito parang ritual lang na sinasabi. Si Jesus nagsabi mismo na you come to God, you approach to God, you pray to God in the name of Jesus Christ. At sinasabi din ni Jesus Christ basically sa ating lahat, pag lumapit ka sa Diyos Ama, isipin nyo may pirma yung panalangin natin. We come to God in Jesus' name. So, praying using Jesus and His authority. It means aligning ourselves with Jesus' agenda. Ibig sabihin, kapag nananalangin tayo in Jesus' name, yung prayer natin, hindi ito agenda natin lang. Agenda ni Jesus Christ yun. Hindi pwedeng nananalangin ka, tapos yung panalangin mo salungat kay Jesus Christ. Lumapit ka pa sa Panginoon kung sasalungitin mo rin naman yung will or yung agenda ni Jesus. Ibig sabihin sa panalangin mo, conscious ka na
consistent ka kay Jesus Christ. Hindi ka sumasalungat sa mga prinsipyo ng ating Panginoon. Hindi ka nananalangin ng masama. Hindi ka nananalangin ng ikakasama ng iba. Yung panalangin mo, holy and pure, glorifying to God. Kaya yung point number 3 natin, it means seeking the glory of God the Father. Yung panalangin natin na gustong-gusto ng Diyos, yung panalangin ng dulo is ang resulta nun ay magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos Ama. Sa makatawid, yung panalangin natin, hindi dapat selfish. Yung panalangin natin, dapat, ito yung nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Hesus. Kahit anong hingin natin, truly. Minsan kasi kahit yung idea natin na kahit ano is selfish prayer, dapat hindi. Hindi kasama yung selfish prayer. Dapat yung panalangin mo, glorifying sa Panginoon, para sa kaluguran ng ating Panginoon. Hindi pwedeng whatever na isasama mo yung mga selfish interests sa prayer. Dapat consistent tayo sa agenda ni Jesus, kung ano yung priority ng Diyos. Pinapanalangin mo kung ano din yung gusto ng Diyos. Hindi yung ayaw ng Diyos, diba? Yung mananalangin ka ng hindi maganda sa kaaway mo, hindi nakakalugod yan sa ating Panginoon Diyos. So, Lord, alam mo yun, Lord Jesus, parang ang sarap sabihin na ilapit mo naman ako sa Ama ko. Because i-welcome ka ng Ama, because you come with the name of Jesus Christ. Yung pabor ng Ama, yung blessings ng Ama, hilingin mo sa buhay mo, para sa pamilya mo, sa anak mo, sa karir mo, sa kabuhayan mo, sa ministry na meron ka, sa mga taong hindi pa nakakalala sa Panginoon. Ipag-pray mo sila. You ask the favor of God, the blessings of God, na ibuhos yun sa'yo. Pero gawin mo yun in the name of Jesus Christ, with the full authority, with the signatures, yung may pirma ng ating Panginoon. Yung Diyos natin, tuwang-tuwa yan pag lumalapit tayo sa Kanya. Hinihingi ang Kanyang pabor at pagpapala. So, gawin natin yun. Kung ano man yung nalalagay ng Diyos sa ating puso, idalangin natin right after this devotion. Number 2, align your prayers with Jesus' agenda. Marami tayong mga verses na nagbibigay ng, sabi dito, if you are abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So, merong abide. Ano ba yung abide? Pagsunod na pananatili. Kung nananatili tayo sa ating Diyos, kay Jesus Christ, at nananatili sa atin ng Kanya mga salita, hindi ka hihiwalay sa prinsipyo ng ating Panginoon. Hindi tayo hihiwalay kay Jesus Christ. Kumbaga sanggang dikit tayo sa Kanya. Kung ano man yung hilingin natin, para sa yung priority sa Kanya, align tayo sa Kanya, bibigyan niya yung kung ano yung mahalaga kay Jesus, mahalaga din yun sa'yo. So, dapat kaya yung pinapanalangin mo, consistent, na sa mga bagay ng halaga kay Jesus. May pananatili, and you have to abide in Jesus Christ. You have to abide in Him. Mananatili din yung salita niya sa atin. Susundin natin yung mga principles niya dahil upang maging tama ang ating buhay, tama ating panalangin. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Of course, kung ano man na sinasabi dito, and that is consistent with the principles at anong tuntunan ng ating Panginoon. Kasi yung salita niya nananatili sa atin. And hope this Bible verse natin, you learn something. In Jesus' name, ask and you will receive. Abide. Kung ano man yung mga prinsipyo ng Diyos, and you will receive. Thank you everyone, and God bless.